Kung ayaw mong sumama, kalimutan mo ng magnomyo tayo. Naku naman Alex, ba't ganyan ka? Siyempre, may exam kami bukas. Kailangan kong mag-review. Bakit ba sa bahay namin di ka maka-review? Mas maganda na sa boarding house. Na lang kasi kasama ko ang mga kaklase ko sa eskwelahan. Sige na, dyan ka na at ako'y uuwi na. Hala, di mo man lang ba ako ihatid sa boarding house namin? Huwag na. Kaya mo namang umuwi. Doon, dyan ka na. Sabay, para at sakay sa jeep ni Alex. Iniwan si Mona na tulala at di makapaniwala sa ginawa ni Alex na pang-iwan nito sa kanya. Sa daan, sa totoo lang, ayaw iyon ni Mona. Spoiled kasi si Alex kay Mona. Kasi si Mona lahat ginagawa nito. Wag lang silang magkalabuan na dalawa. Kaya kinabukasan, di din makapag-concentrate sa exam nila sa school. Si Mona, dahil di pa din sila nagkikibuan na dalawa ni Alex. Hanggang hapon na, naglalakad si Mona papunta sa boarding nila. Malapit lang naman iyon. Kasi ang boarding house nito sa eskwelahan, mga 10 minutes lang naman. Nasa fourth year college na kasi silang dalawa ni Alex. Pero itong si Alex, wala yatang balak makatapos ng pag-aaral ng college kasi bulakbol at palabarkada. Ito, di alam ni Mona kung bakit sinagot-sagot nito si Alex. Gayong ipinakita na nito ang tunay na ugali nito ng mapabarkada. Si Alex sa isang chick boy na kapit barangay nila. Iyon si Arnold. Kaya kung ano ang lakad ni Arnold, halos nakasunod doon si Alex. Kaya nag-iba ang ugali ni Alex. Kaya ngayon, nagsisisi na si Mona. Kaya nang hapon na iyon, nakita niya si Alex. Nabigla na lang sumulpot kung saan. Hi Mona, musta na? Ikaw pala Alex, okay naman, heto. Pauwi na sa boarding house. Ihahatid na kita. Naku, wag na. Salamat na lang. Nagtatampo ka pa ba sa akin? Bakit naman ako magtatampo? Tsaka, dati ka naman ganyan. Ang ugali mo na. Sorry na Mona. Siyempre, mahal kita. Kaso, ayaw mo namang sumama sa akin sa bahay. Yun lang ba ang rason mo, Alex? Ang babaw na dahilan. Ang daming tao. Kahapon tas ganon ginawa mo. Iniwan mo ako sa kalsada. Sensya na talaga. Nga pala, meron akong regalo sa iyo. Sabay, bukas ng bag nito. At kinuha sa loob ng bag ang isang maliit na box at iniabot kay Mona. Kaya naging okay na naman sila. Pero nang nasa boarding house na sila. Mona, Alex, hi! Hi Grace, gandang hapon. Diyan na muna kayong dalawa ah. Maghahanda lang ako ng merienda natin. Okay Mona, ako na muna ang bahala kay Alex. Okay Grace, mahal, diyan na muna kayo ah. Okay mahal. Mukhang okay naman si Grace. Kausap, ngiting wika ni Alex sa nobya. Kaya habang naghahanda si Mona ng merienda, naiwan sila Alex at Grace sa labas. May mangga kasi doon. Kaya andon sila sa silong habang hinihintay nila si Mona na
bumalik. Madami ding boarding house doon. Halos magkadikit-dikit lang naman. Kaya madami ang boarders, panay estudyante. Nagtataka si Mona nang andon na siya sa harapan ng mga ito. Dahil si Alex at Grace ay titig na titig sa isa't isa. Di nila napansin na andon siya, kaya tumaas ang isang kilay ni Mona at ipinaalam na andon na siya. Kaya sabay iwas ng tingin ang dalawa at nagpaalam na. Si Grace kila Mona at Alex. Okay ka lang ba, Alex? Oo naman, mahal. Okay na okay ako. Oo nga, kita ko naman eh. Sabay ngiti ni Mona kay Alex. Kaya mula noon, lagi nang andon si Alex sa boarding house nila Mona at iyon. Palaging may dalang merienda. Kaya tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Mona. Pero malingat lang si Mona. Pumupunta agad si Alex sa kabilang boarding house. Din at laging tinatanong ni Mona kung ano ang ginagawa ni Alex doon. Ano ka ba naman na Alex? Ano bang ginagawa mo sa kabilang boarding house? Siyensya mahal, andyan kasi yung isang kaklase ko dyan. Yan pala nag-board. Din, sino yun? Si Amy. Ah, okay. So, ano ngayon kung andyan siya? Iyan dito ako. Mahal naman, huwag kang magselos. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Mahal mo? Malingat lang ako saglit. Kung ano-ano nang pinapuntahan mo. Siyensya na mahal, di na mauulit. Kaya dumaan ang mga araw. Mona, gusto sana kitang kausapin. Ano yun, Grace? Tungkol saan? Kaibigan kita, Mona, at iisa ang ating tinutuluyan. May dapat kang malaman. Mona, nanliligaw sa akin si Alex eh. Paano nanliligaw sa'yo, Grace? Alam mo namang boyfriend ko siya. Yun na nga eh. Mona, nagtataka ako sa kanya. Kaya gusto kong malaman mo ang lahat. Ayaw ko naman na masira ang pagiging magkaibigan natin. Di makapaniwala si Mona sa nalaman dahil matagal na niyang nararamdaman iyon dahil nakikita na niya sa mga titigan ni Alex at ni Grace. Malakas din ang instinct nito kaya kinausap niyang masinsinan si Alex. Kaya inayanan siyang magpakasal ni Alex para daw dito nag-iisip ng kung ano-ano sa kanya. Kaya nagpakasal nga si Mona at Alex at sabyanan nito sila tumira. Naging okay naman ang mga ito kay Mona hanggang sa magkaroon ng anak si Mona at Alex. Pinatunayan naman ni Alex na talagang mahal niya si Mona, kaso dahil na din sa wala ang trabaho si Alex at sabyanan lang sila umaasa. Isang araw, Mona, gusto mo bang manggibagang bansa? May open na trabaho sa Hong Kong. 27,000 ang sahod. Pero, ma, alam naman po naman ninyo na maliit pa ang anak kong si Rachel. Naku, huwag kang mag-alala. Kami na muna ang mag-aalaga kay Rachel. Habang nasa ibang bansa ka,
Okay po, ma. Sinabi ni Mona kay Alex na mangingibang bansa ito. Pero di na tumutol pa si Alex dahil sa wala din silang income. Kaya nang mag-abroad si Mona, naging okay naman ang amo nito. Kaso nang umabot ng 1 taon ito sa Hong Kong, si Alex na may kung sino-sino nang iniuwi sa bahay nila. Nalaman ni Mona yon at tinanong nito sa biyanan kung totoo nga na may iniuwi si Alex na babae sa bahay nila. Wala daw, kaya tiwala naman si Mona. Pero iba na talaga ang kutob nito gang sa umuwi nga si Mona ng Pinas. Natuklasan nito na may ibang babae talaga si Alex. At alam ito ng kanyang biyanan at nagpupunta pa mismo sa bahay ng biyanan nito. Pero di inamin ng mga ito, kaya umalis si Mona at kinuha ang anak niya na si Rachel. Kaya naghiwalay ng landas si Mona at Alex. Nang mga sumunod na araw, sinundo ni Alex si Mona sa bahay ng magulang nito at humingi ng tawad. Pinatawad naman ni Mona si Alex, pero may kondisyon si Mona na lumayo sila sa kanyang biyanan. Kaya mula noon, naging okay na ang pagsasama ng mag-asawa. At di na din ito halikero. Ayaw niya kasi na laging nakikialam ang mga biyanan nito dahil pag andon si Alex, pinagtatakpan ng mga ito ang gawain ng anak nila. At alam ni Mona, lahat ng tao'y may pagbabago. Kahit ganon pa ang ginawa sa kanya noon ni Alex.